Of course, wala namang perfect na product, kaya meron din tayong tinatawag na disadvantages para dito sa VUL plan. First, returns are not guaranteed. Hindi tulad ng mga traditional plans or OL or ordinary life plans, itong VUL plan ay depende sa market performance. Pwedeng tumaas yung fund value, pwede rin namang bumaba, like nung pandemic, di ba? Kaya ang importante dito, meron kang long-term mindset and syempre, ilalagay mo yung pera mo or i-invest wherein merong competitive fund managers to do the work for you. Second, meron siyang mga charges or fees. During the early years of your plan, this VUL plan, a portion of your premium or yung binabayaran mo goes to policy fees, insurance charges, and fund management fees. Hindi 100% ng hinuhulugan mo na pupunta agad sa savings or investment. Third, this VUL plan is not for short-term goals. If you want to save for your goals in 1 to 5 years' time, this VUL plan might not be the best fit for your goal. If mag-withdraw ka too early, maliit pa yung ating account value kasi nga nabanggit ko kanina may mga charges, tapos may surrender charge pa or withdrawal charge within the first 5 to 10 years, depende sa specific VUL plan na nakuha mo. Mas pabagay talaga itong VUL plan para sa mga long-term goals, education plan for your kids, retirement goal, o kaya savings plan for your big purchase.